Titipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Poong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumairin. Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid at kapanalig. Tayo po ay nasa ikatlong linggo sa panahon ng pagdating, ang panahon ng Adbyento. Halos nasa kalagitnaan na po tayo ng maiksing panahon ito ng paghihintay at paghahanda sa Diyos na muling babalik. Upang tayo maging karapat-dapat na salubungin siya ng may saya, lalo na ngayong ikatlong linggo ng Adbyento. Hingin natin sa Diyos ang kapatawaran at ibahagi din ito sa ibang nangangailangan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya't sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Ating pong awitin ang Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tuhayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob. Hinihiling namin ito sa kanya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawi ang dapat pang katakutan. Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay, makikigalak siya sa inyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang tiwala ako at wala nang muntimang pangamba, sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Magpasalamat kayo sa poon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Sion, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu ng may kapal, nasa kinupang hatdan ang mga dukha ng araw. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong si Juan Bautista ng mga tao, "Kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain." Tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabinyag at itinanong nila sa kanya, "Guro, ano po ang dapat naming gawin?" Sumagot siya, "Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin." Tinanong din siya ng mga kawal, "At kami, ano naman ang dapat naming gawin?" "Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di totoo. Masiyahan kayo sa inyong sahod." Sagot niya. Maghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas, at ang akala ng marami ay si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko, ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya ay makapangyarihan kaysa akin, at hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamalig, ngunit ang ipa ay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Marami pang bagay ang ipinangaral si Juan sa mga tao sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid at kapanalig. Siguro ay nagtataka kayo, bakit naman ang kulay ng suot ni Father, girl na girl? Ngayon ho ay Gaudete Sunday, at ito ho'y pagkilala na mayroon tayong nararapat na damdamin ng kasiyahan, kahit sa kulay man lang, kulay rosas, upang ating ipagdiwang ng may saya ang pagdating ng Panginoon na nalalapit na. Kaya wag ko kayong mainggit, no? Kailangan tayong magsaya sa kulay man lang, at harinawa kahit sa kulay, ito magbibigay sigla sa ating pananampalataya na maging masaya. Halos ngayong tayo ay nangalahati na sa panahon ng paghahanda at pagdating ng Panginoon. Meron hong isang salaysay sa buhay ng mga Pilipino na marami ho ang hindi nakababatid o siguro ay nakalimot na. Sa isang nayon sa may bandang Central Luzon, nung wala pa hong kuryente at medyo liblib at simpleng-simple pa ang buhay, sabi ho ng mga nasa nayon, meron daw silang kanayon na tuwing pagsapit ng gabi, siya ang nagsisindi ng mga lampara at naglalagay ilaw sa lansangan. Ito daw si Mang Tinyo, wala namang orasan. Pero nagugulat at nahihiwagaan silang lahat, bakit alam niya na oras na upang sindihan ang mga lampara?
Pagka dumilim ho, alam niyo naman sa mga kanayunan, talaga namang nakakatakot ang dilim. Pero sa oras na siya'y nagsindi ng mga lampara na nagbibigay liwanag sa mga lansangan at sa kanilang pamayanan, bumabalik ang mga bata upang maglaro sa lansangan, lumalabas ang mga tao sa kanilang tahanan upang magkwentuhan sa ilalim ng liwanag ng mga lampara. Hindi sila natatakot mamasyal, maglakad, lumabas ng bahay dahil may liwanag na hatid si Mang Tinyo sa kanila. Hindi ho alam ng karamihan na si Mang Tinyo pala'y bulag. Tatanong natin, paano niya nagawa yun? Na wala naman siyang orasan, ni hindi nga niya nakikita yung liwanag na ibinibigay niya sa pamamagitan ng lampara. Pero bakit niya ito ginagawa? Isa lang ho ang dahilan, nasisiyahan siyang makita na ang kanyang mga kanayunan at kababayan ay nakapagsasaya, nakapaglalaro, nakakapagkwentuhan ng walang takot, ng sama-sama sa ilalim ng lampara na sinisindihan niya. Nakalulungkot lang hong isipin nang na-introduce na ho ang kuryente, nagkaroon na ho ng kuryente kahit sa mga liblib na pook, lalo na ngayon, hindi lang ho basta kuryente, LED. No? Mukhang nalimutan na si Mang Tinyo at ang kabayanihang ginawa niya. Kayo nga, hindi na natin siya maalala pa. Now, ito ho ang ginawa ni Mang Tinyo sa buhay ng mga Pilipino nating kababayan ay hindi nalalayo sa ating narinig sa Ebanghelyo ngayon. Si Juan Bautista, ang huling propeta, dahil siya ang naghanda ng daraanan ng Mesiyas, ang Panginoong Hesus na darating. At sa kanyang pangangaral, narinig natin sa Ebanghelyo, marami ang nagtanong, ano po ba ang dapat kong gawin? At ito ang ipinaalala ni Juan Bautista sa kanila, na ito ang susi sa kasiyahan na gawin ang kabutihan para sa iba. Sa mga sa tuwing tayo pala'y gumagawa ng mabuti, napapasaya natin ang iba. And that is the secret of true happiness. Ito rin ho ang dahilan kung bakit tayo nagdiriwang ngayon sa buong simbahan ng linggo ng pagsasaya, Gaudete Sunday. Na kahit man lang sa kulay, masimulan natin at mapaunawa sa iba na mayroong kasiyahang tayong nadarama. Kasiyahan na umugat dahil tinutupad ng Diyos ang pangako niya sa kanyang bayan na siya'y darating upang tayo'y iligtas sa kadiliman. Si Juan Bautista, kanyang pinasaya ang kanyang mga kababayan sa pagpapaalala sa kanila kung ano ang nararapat din nilang gawin. One time, meron hong kilalang Catholic writer and spiritual leader, si Henry Nouwen. Tinanong po niya si Mother Teresa. Sabi niya, Mother Teresa, ano po ba ang dapat gawin upang ang mga pari maging masaya? What should priests do for them to be happy? At alam niyo ang sagot ni Mother Teresa? Ask them to pray for an hour and ask them to do what is right and to evade what is wrong. Ganun lang ho kasimple. Nagulat nga ho si Henry Nouwen, yun lang, magiging masaya ka na. Magdasal ka ng 1 oras araw-araw at iwasan mo ang masama at gawin mo ang kabutihan. Kung tutusin po, siya naman ang talagang nararapat. Na nalulungkot tayo kapag ang isang ama ay tinatalikuran ng kanyang mga anak. Nalulungkot tayo kapag ang ina ay pinababayaan ang kanyang mga mag-ama. Nalulungkot tayo pag mayroong pari na lagi natin nakikita sa mall o nababalitang nasa kasino kaysa sa nasa simbahan at nasa mga pamayanang maralita. Nalulungkot tayo kapag mayroong mga tiwaling kawani ng pamahalaan na hindi na natatakot gumawa ng kasamaan. Kaya ho,
kamakailan inilunsad sa taong ito ang movement Huwag Kang Magnakaw, ang ikapitong utos ng Diyos. Naalala ho ninyo yan, nakikita nyo sa mga t-shirts. Ito ay paalaala sa atin ng Diyos at ng simbahan dahil nalulungkot tayong lahat na patuloy pa rin sa kahirapan ang karamihan. Dahil marami ang gumagawa ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Walang natutuwa na nakikita nating mayaman ang iba, samantalang laganap ang kahirapan. Walang natutuwa na may mga krimeng nangyayari na mismong ang mga kapulisan ang nasa sangkot, ang may kagagawan. Walang natutuwa kung mismong ang mga taong simbahan, Katoliko o Kristiyano, ang nagiging dahilan ng kapahamakan ng iba. Sa mga tuwid, kung nais po natin ng tunay na kasiyahan, isa lang pala ang dapat nating gawin. Gawin mo ang inaasahan sa iyo. Do whatever is expected of you. Si Jesus, siya'y inaasahang darating, kaya naman ang kanyang pagdating ay nagbigay kasiyahan sa sanglibutan. Si Juan Bautista, siya ho'y nangaral kung ano ang dapat gawin ng kanyang kababayan, kaya't nasiyahan ang kanyang mga kababayan sa paghahanda ng sarili para sa Mesiyas na darating. Magandang ang tanong natin para sa sarili. Gusto mo bang maging masaya? O gusto mo bang mapasaya sila? Isa lang ho ang dapat nating gawin. Gawin natin ang nararapat nating gawin para sa kabutihan ng iba upang ang kasiyahan ni Jesus, ni Juan Bautista ay maging kasiyahan din nating lahat. Magiging ganap ang ating kasiyahan kung mapapasaya rin natin sila sa kabutihang ating ginagawa para sa karamihan. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan. Siyang lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Yesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inibig, nanaog sa kinaroroonan ng mga limao. Nang may tatlong araw, nabuhay naman muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon maglululag paririto at tuong sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan.
Minamahal kong mga kapatid, buong galak nating itanong sa Panginoong dakila sa lahat kung ano ang dapat nating gawin para sa kanyang pagdating. Ang ating tugon, halina Panginoon at maawa ka sa amin. Halina, Panginoon, at maawa ka sa amin. Upang maituro ng mga pari ang gagawin ng mga makasalanan para mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at maawa ka sa amin. Upang alamin ng mga pinuno ng pamahalaan ang tulong na kailangan ng mga naghihirap na pamilya. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at maawa ka sa amin. Upang maituro sa mayayamang hindi maligaya ang pag-ibig sa mahihirap alang-alang kay Kristo. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at maawa ka sa amin. Upang maituro sa lahat ang pag-ibig sa Diyos at kapwa, alang-alang sa kapayapaan at buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at maawa ka sa amin. Patuloy po nating ipagdasal ang maraming nagsisikap sa buhay, yung mga naghahanap trabaho dito at sa ibang bansa, silang mga napilitang lumayo upang makipagsapalaran alang-alang sa kanilang mga mahal sa buhay, ang mga nag-review at silang mga nag-board exams na, ang mga mag-aaral. Nawa Panginoon, kasihan mo kami ng biyayang aming kailangan upang mapasa amin ang kasaganaang aming inaasam. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at maawa ka sa amin. Pagdasal po natin ang lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo. Naway patuloy silang maging mahinahon sa gisag ng pananampalataya sa Diyos na buhay at nagiging daan ng kapayapaan at pagbuti ng buhay ng iba sa harap ng katiwalian, kaguluhan at karahasan. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at maawa ka sa amin. Sa pagbubukas ng jubileo ng awat habag, tayo nawang lahat ng mga Kristiyano at Katoliko ay maging tagapaghatid ng habag at pagpapatawad ng Diyos sa lahat. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at maawa ka sa amin. Sa katahimikan, buong pagtitiwala nating ipagpasa Diyos sa ating mga kahilingan. O Diyos sa aming Ama, pinasaya mo kami noon sa pagbibigay katuparan sa aming mga kahilingan. Nawa ang kasiyahan naming naramdaman ay hindi lamang sa nakaraan, kundi nagpapatuloy ngayon at sa mga darating na panahon sa pagbibigay katuparan sa aming mga pakiusap at kahilingan. Sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga nakayanan, kasama ng ating mga intensyon, kahilingan at mga taong ipinagdarasal ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagsusugo mo kay Hesu Kristo ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay kinasabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Spiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon, pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad ng sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay tunay namin, sa sarili ay ihain, bilang pagkainuni, binagsasaluhan hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak,
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Luis Antonio, na aming Arsobispo at Kardinal dito sa Maynila, at lahat ng obispo at kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang magkakapatid na nananabik sa pagdating na muli ng ating Panginoong Jesucristo, sama-sama nating awitin ng may saya ang panalangin inihabilin niya. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Ipasalwa para sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sahala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iatya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama.
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Gusto niyo bang maging masaya? At gusto niyo bang makapagpasaya? Gawin natin ang nararapat bilang mga naghihintay sa Panginoong Jesucristo. Ihatid ang kapayapaan at kapatawaran sa iba. Peace be with you. Ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, ang tagapaghatid ng saya sa ating lahat. Siya ang Diyos na tumutupad sa kanyang pangako. Siya ang Diyos na maaasahan natin sa lahat ng panahon. Mapalad tayong lahat, natatanggap at tutulad sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa kapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpaging dapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ni Jesus na iyong anak, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Atin pong pasalamatan ang ating punong tagapagdiwang sa misang ito, si Reverend Father Robin Custodio ng Society of the Most Blessed Sacrament mula sa parokya ng Santa Cruz. Ang prosesyon po ng pasasalamat ng Poong Jesus Nazareno ay gagawin sa huling araw ng taon, ika-31 ng Disyembre ng madaling araw. Ang prosesyon sa bagong taon para sa karangalan ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ay sa ika-1 ng Enero ng hapon. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunang masagana at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob at pasasalamat na tinatanaw. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang pangako nila noong sila'y nabinyagan, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa, humayo tayo ng may galak sa pagsalubong sa Diyos na darating na. Salamat sa Diyos. Kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Sion, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan
sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu ng may kapal, nasa akin upang hatgan ang mga dukha ng araw. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong si Juan Bautista ng mga tao, "Kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain." Tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabinyag at itinanong nila sa kanya, "Guro, ano po ang dapat naming gawin?" Sumagot siya, "Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin." Tinanong din siya ng mga kawal, "At kami, ano naman ang dapat naming gawin?" "Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di totoo. Masiyahan kayo sa inyong sahod." Sagot niya. Maghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas, at ang akala ng marami ay si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko, ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya ay makapangyarihan kaysa akin, at hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamalig, ngunit ang ipa ay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Marami pang bagay ang ipinangaral si Juan sa mga tao sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid at kapanalig. Siguro ay nagtataka kayo, bakit naman ang kulay ng suot ni Father, girl na girl? Ngayon ho ay Gaudete Sunday at ito ho'y pagkilala na mayroon tayong nararapat na damdamin ng kasiyahan kahit sa kulay man lang, kulay rosas, upang ating ipagdiwang ng may saya ang pagdating ng Panginoon na nalalapit na. Kaya wag ko kayong mainggit, no? Kailangan tayong magsaya sa kulay man lang at harinawa kahit sa kulay ito magbibigay sigla sa ating pananampalataya na maging masaya halos ngayong tayo'y nangalahati na sa panahon ng paghahanda at pagdating ng Panginoon. Meron hong isang salaysay sa buhay ng mga Pilipino na marami ho ang hindi nakababatid o siguro ay nakalimot na. Sa isang nayon sa may bandang Central Luzon, noong wala pa hong kuryente at medyo liblib at simpleng-simple pa ang buhay, sabi ho ng mga nasa nayon, meron daw silang kanayon na tuwing pagsapit ng gabi, siya ang nagsisindi ng mga lampara at naglalagay ilaw sa lansangan. Ito daw si Mang Tinyo, wala namang orasan. Pero nagugulat at nahihiwagaan silang lahat, bakit alam niya na oras na upang sindihan ang mga lampara? Pagka dumilim ho, alam niyo naman sa mga kanayunan, talaga namang nakakatakot ang dilim. Pero sa oras na siya'y nagsindi ng mga lampara na nagbibigay liwanag sa mga lansangan at sa kanilang pamayanan, bumabalik ang mga bata upang maglaro sa lansangan, lumalabas ang mga tao sa kanilang tahanan upang magkwentuhan sa ilalim ng liwanag ng mga lampara. Hindi sila natatakot mamasyal, maglakad, lumabas ng bahay dahil may liwanag na hatid si Mang Tinyo sa kanila. Hindi ho alam ng karamihan na si Mang Tinyo pala'y bulag. Tatanong natin, paano niya nagawa yun? Na wala naman siyang orasan, ni hindi nga niya nakikita yung liwanag na ibinibigay niya sa pamamagitan ng lampara. Pero bakit niya ito ginagawa? Isa lang ho ang puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Luis Antonio, na aming Arsobispo at Kardinal dito sa Maynila, at lahat ng Obispo at Kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
magkakapatid na nananabig sa pagdating na muli ng ating Panginoong Jesucristo, sama-sama nating awitin ng may saya ang panalangin inihabilin niya. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Ikaw sa lupa para sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sahala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iatya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Gusto niyo bang maging masaya? At gusto niyo bang makapagpasaya? Gawin natin ang nararapat bilang mga naghihintay sa Panginoong Jesucristo. Ihatid ang kapayapaan at kapatawaran sa iba. Peace be with you. Ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo
si Jesus, ang kordero ng Diyos, ang tagapaghatid ng saya sa ating lahat. Siya ang Diyos na tumutupad sa kanyang pangako. Siya ang Diyos na maaasahan natin sa lahat ng panahon. Mapalad tayong lahat, natatanggap at tutulad sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Yamang hindi maligaya ang pag-ibig sa mahihirap alang-alang kay Kristo. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at maawa ka sa amin. Upang maituro sa lahat ang pag-ibig sa Diyos at kapwa, alang-alang sa kapayapaan at buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at maawa ka sa amin. Patuloy po nating pagdasal ang maraming nagsisikap sa buhay, yung mga naghahanap trabaho dito at sa ibang bansa, silang mga napilitang lumayo upang makipagsapalaran alang-alang sa kanilang mga mahal sa buhay, ang mga nag-review at silang mga nag-board exams na, ang mga mag-aaral. Nawa, Panginoon, kasihan mo kami ng biyayang aming kailangan upang mapasa amin ang kasaganaang aming inaasam. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at maawa ka sa amin. Pagdasal po natin ang lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo. Naway patuloy silang maging mahinahon sa gisag ng pananampalataya sa Diyos na buhay at nagiging daan ng kapayapaan at pagbuti ng buhay ng iba sa harap ng katiwalian, kaguluhan at karahasan. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at maawa ka sa amin. Sa pagbubukas ng jubileo ng awat habag, tayo nawang lahat ng mga Kristiyano at Katoliko ay maging tagapaghatid ng habag at pagpapatawad ng Diyos sa lahat. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at maawa ka sa amin. Sa katahimikan, buong pagtitiwala nating ipagpasa Diyos ang ating mga kahilingan. O Diyos sa aming Ama, pinasaya mo kami noon sa pagbibigay katuparan sa aming mga kahilingan. Nawa ang kasiyahan naming naramdaman ay hindi lamang sa nakaraan, kundi nagpapatuloy ngayon at sa mga darating na panahon
sa pagbibigay katuparan sa aming mga pakiusap at kahilingan. Sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga nakayanan, kasama ng ating mga intensyon, kahilingan at mga taong ipinagdarasal ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagsusugo mo kay Hesu Kristo ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay kinasabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Spiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon, pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob ng maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad ng sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay tunay namin, sarili ay ihain, bilang pagkain at sasaluhan natin hanggang sa siya'y hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
natitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Poong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumairin. Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid at kapanalig. Tayo po ay nasa ikatlong linggo sa panahon ng pagdating, ang panahon ng Adbyento. Halos nasa kalagitnaan na po tayo ng maiksing panahon ito ng paghihintay at paghahanda sa Diyos na muling babalik. Upang tayo maging karapat-dapat na salubungin siya ng may saya, lalo na ngayong ikatlong linggo ng Adbyento. Hingin natin sa Diyos ang kapatawaran at ibahagi din ito sa ibang nangangailangan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya't sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Ating pong awitin ang Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tuhayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob. Hinihiling namin ito sa kanya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawi ang pang dapat pang katakutan. Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay, makikigalak siya sa inyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang tiwala ako at wala nang muntimang pangamba, sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Magpasalamat kayo sa poon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Dahilan, nasisiyahan siyang makita na ang kanyang mga kanayunan at kababayan ay nakapagsasaya, nakapaglalaro, nakakapagkwentuhan ng walang takot, ng sama-sama sa ilalim ng lampara na sinisindihan niya. Nakalulungkot lang hong isipin nang na-introduce na ho ang kuryente, nagkaroon na ho ng kuryente kahit sa mga liblib na pook, lalo na ngayon, di lang ho basta kuryente, LED. No? Mukhang nalimutan na si Mang Tinio at ang kabayanihang ginawa niya. Kayo nga, ni hindi na natin siya maalala pa. Now, ito ho ang ginawa ni Mang Tinio sa buhay ng mga Pilipino nating kababayan on, ay hindi nalalayo sa ating narinig sa Ebanghelyo ngayon. Si Juan Bautista, ang huling propeta, dahil siya ang naghanda ng daraanan ng Mesiyas, ang Panginoong Hesus na darating. At sa kanyang pangangaral, narinig ko natin sa Ebanghelyo, marami ang nagtanong, ano po ba ang dapat kong gawin? At ito ang ipinaalala ni Juan Bautista sa kanila, na ito ang susi sa kasiyahan na gawin ang kabutihan para sa iba. Sa mga sa tuwing tayo pala'y gumagawa ng mabuti, napapasaya natin ang iba. And that is the secret of true happiness. Ito rin ho ang dahilan kung bakit tayo nagdiriwang ngayon sa buong simbahan ng linggo ng pagsasaya, Gaudete Sunday. Na kahit man lang sa kulay, masimulan natin at mapaunawa sa iba na mayroong kasiyahang tayong nadarama. Kasiyahan na umugat dahil tinutupad ng Diyos ang pangako niya sa kanyang bayan na siya'y darating upang tayo'y iligtas sa kadiliman. Si Juan Bautista, kanyang pinasaya ang kanyang mga kababayan sa pagpapaalala sa kanila kung ano ang nararapat din nilang gawin. One time, meron hong kilalang Catholic writer and spiritual leader, si Henry Nouwen. Tinanong po niya si Mother Teresa. Sabi niya, Mother Teresa, ano po ba ang dapat gawin upang ang mga pari maging masaya? What should priests do for them to be happy? At alam niyo ang sagot ni Mother Teresa? Ask them to pray for an hour and ask them to do what is right and to evade what is wrong. Ganun lang ho kasimple. Nagulat nga ako si Henry Nouwen, yun lang, magiging masaya ka na. Magdasal ka ng 1 oras araw-araw at iwasan mo ang masama at gawin mo ang kabutihan. Kung tutusin po, siya naman ang talagang nararapat. Na nalulungkot tayo kapag ang isang ama ay tinatalikuran ng kanyang mga anak. Nalulungkot tayo kapag ang ina ay pinababayaan ang kanyang mga mag-ama. Nalulungkot tayo pag mayroong pari na lagi natin nakikita sa mall o nababalitang nasa kasino kaysa sa nasa simbahan at nasa mga pamayanang maralita.
nalulungkot tayo kapag mayroong mga tiwaling kawani ng pamahalaan na hindi na natatakot gumawa ng kasamaan. Kaya ho, kamakailan inilunsad sa taong ito ang movement Huwag Kang Magnakaw, ang ikapitong utos ng Diyos. Naalala ho ninyo yan, nakikita nyo sa mga t-shirts. Ito ay paalaala sa atin ng Diyos at ng simbahan dahil nalulungkot tayong lahat na patuloy pa rin sa kahirapan ang karamihan. Dahil marami ang gumagawa ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Walang natutuwa na nakikita nating mayaman ang iba, samantalang laganap ang kahirapan. Walang natutuwa na may mga krimeng nangyayari na mismong ang mga kapulisan ang nasa sangkot, ang may kagagawan. Walang natutuwa kung mismong ang mga taong simbahan, Katoliko o Kristiyano, ang nagiging dahilan ng kapahamakan ng iba. Sa mga tuwid, kung nais po natin ng tunay na kasiyahan, isa lang pala ang dapat nating gawin. Gawin mo ang inaasahan sa iyo. Do whatever is expected of you. Si Jesus, siya'y inaasahang darating, kaya naman ang kanyang pagdating ay nagbigay kasiyahan sa sanglibutan. Si Juan Bautista, siya ho'y nangaral kung anong dapat gawin ng kanyang kababayan, kaya't nasiyahan ang kanyang mga kababayan sa paghahanda ng sarili para sa Mesiyas na darating. Magandang ang tanong natin para sa sarili. Gusto mo bang maging masaya? O gusto mo bang mapasaya sila? Isa lang ho ang dapat nating gawin. Gawin natin ang nararapat nating gawin para sa kabutihan ng iba upang ang kasiyahan ni Jesus, ni Juan Bautista ay maging kasiyahan din nating lahat. Magiging ganap ang ating kasiyahan kung mapapasaya rin natin sila sa kabutihang ating ginagawa para sa karamihan. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan. Siyang lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Yesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagkakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inibig. Nanaog sa kinaroroonan ng mga himaon. Nang may 3 araw, nabuhay naman muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magbumulat parito at upong sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli
pong mga kapatid, buong galak nating itanong sa Panginoong dakila sa lahat kung ano ang dapat nating gawin para sa Kanyang pagdating. Ang ating tugon, halina Panginoon at maawa ka sa amin. Halina, Panginoon, at maawa ka sa amin. Upang maituro ng mga pari ang gagawin ng mga makasalanan para mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at maawa ka sa amin. Upang alamin ng mga pinuno ng pamahalaan ang tulong na kailangan ng mga naghihirap na pamilya. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at maawa ka sa amin. Upang maituro sa